Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school league, gusto ko lang ipaalala sa inyo na paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 102 ng International League. Natapos na nga ang unang half ng laban sa pagitan ng Kuzo vs Shouku at nagawa pang maitabla ng Shouku ang score laban sa Kuzo. Labis na ikinatuwa talaga ng buong manonood dahil natapos ang unang half sa isang napakagandang puntos. Grabe! Ang galing! Ang lupit na pagtatapos ng unang half. Kinikilabutan talaga ako sa uling puntos ng Shouku, pero iba din itong mamanlalaro ng Kuzo. Ang lalakas din. Hindi din nila hinayaan ang Shouku na makalamang sa kanila. Ang lupit ng dalawang kupunan na to. Parehas nilang deserve na makaabante para sa susunod na round. Nakakabilib talaga sila. Kinikilabutan ako sa laban nila. Siguradong pagdating ng second half, bakbakan agad ito. Nasasabik na ako magsimula ang second half ng laban. Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang namamangha sa dalawang kupunan. Habang itong referee naman ay agad na sumigaw. Natapos na ang unang half. Ang mga manlalaro ng dalawang kupunan ay magsibalik na sa kanilang bench. Yan ang sigaw ng referee na naging dahilan upang agad na magsibalikan ang mga manlalaro sa kanilang bench. Sa kabilang banda naman, nang nakarating na ang kupunan ng Shouku sa kanilang bench, agad naman silang sinalubong ng masaya nitong si Ayako. Nice one team! Ang husay niyo sa huling segundo na yun ah. Hindi ko talaga inaasahan ang teamwork na nabuo sa inyong lima. Lalong-lalo na kayo Hanamichi, Rukawa, at Sendo. Ang husay niyo sa huling segundo ng first half. Kinikilabutan ako sa ginawa niyong play na yun ah. At mabuti na lang at nagawa niyo pang makapuntos. At least, hindi sila ang nakalamang sa unang half. Yan ang masayang sabi ni Ayako. Tama ka nga Ayako. Kahit ako, tumayo ang lahat ng balahibo ko dahil sa ginawang play ng mga yan. Hindi ko din inaasahan na makakagawa pa ng puntos ang ating kupunan. Nakakabilib talaga kayo mga kasama. Hindi nyo hinayaan na makuha ng Kuzo ang unang half na ito. Yan naman ang sabi ni Kogure. Nang bigla nagsalita itong si Coach Hansai. O siya, tama na yun mga bata. Magpahinga na muna kayo dahil mamaya pag nagsimula na ang second half, siguradong mapapalaban na naman kayo ng gusto. Kaya naman, magpahinga na kayo dyan. At oo nga pala, congrats nga pala sa inyong ipinakitang laro dahil hindi nyo ako binigo. Yan naman ang sabi ni Coach Hansai. Habang itong mga malalaro ng Shouku ay agad na nagpahinga na at talaga namang sobrang pagod na sila at pinagpapawisan. Sa kabilang banda naman, papunta naman tayo sa kupunan ng Kuzo. At dito ay masaya din silang sinalubong ng kanilang coach. Nice one mga bata! Kahit na nakapuntos pa sila sa huling segundo, ang mahalaga hindi nila nagawang makuha ang unang half na ito. Binabati ko kayong lahat. Hindi pa din kayo nagpabaya sa laban na to. Yan ang masayang sabi ni Coach Roshi. Nang bigla nagsalita itong si Rio. Nakakainis talaga. Nagawa pa nilang makapuntos sa huling segundo na yon. Nakakaasar. Hindi man lang natin sila nagawang pigilan. Yan ang naiinis na sabi ni Rio. Tama ka nga dyan Rio. Naiinis din ako. Dahil nagawa pang makuha ng Hanamichi na yun ang bola laban sa akin sa ere. Akala ko pa naman magagawa ko na silang pigilan. Pero hindi pala. Kasalanan ko to. Kung hinawakan ko lang na maigi ang bola sa itaas, hindi sana makukuha ng Hanamichi na yun ang bola laban sa akin. Yan naman ang naaasar na sabi ni Morishige. Nang bigla nagsalita itong si Jin. Tama na yan. Wala na tayong magagawa dyan. Dahil natapos na ang laban. Ang isipin na lang natin kung paano natin sila magagawang lamangan sa second half. Huwag nyo nasisihin ang inyong mga sarili. Bumawi na lang tayo sa second half mga kasama. Yan ang sabi ni Moroboshi. Tama nga si Moroboshi. Nangyari na ang dapat mangyari. Wala naman ito sa ating plano. Nakakagulat talaga ang nangyari ngayon. Dahil hindi natin inaasahan na mahuhusay pala talaga itong mga manlalaro ng Shouku. Nakakainis sila. Dapat makabawi tayo sa second half at dapat tayo ang mag-control ng laban mamaya. Yan ang sabi ni Jin. Habang itong si Ken naman ay napabulong na lang sa kanyang sarili. Ibang klase nga talaga ang mga manlalaro ng Shouku. Lalong-lalo na itong si Rukawa. Kasing husay niya si Ishido kung gumawa ng play.
Asa na ba ang dalawang unggoy na yon? Bakit hanggang ngayon wala pa din sila dito? Magsi-second half na, wala pa din ang dalawang yon. Yan ang sabi ni Ken sa kanyang sarili. Nang bigla nagsalita itong si Coach Roshi. O siya, tama na yan mga bata. Kailangan nyo muna magpahinga ng mabuti para may lakas kayo para sa second half ng laban. Hindi natin alam kung anong oras dadating itong sila Sanji at Ishido. Kaya naman, dapat maging handa tayo sa second half at wag na nating asahan na dadating pa ang dalawang yon. Yan ang sabi ni Coach Roshi. Nang biglang nagulat silang lahat dahil na nga sa biglang may nagbukas ng pinto ng kanilang locker room. At ang pagtingin nila, nakita nila itong sila Sanji at Ishido na sobrang pawis na pawis. Coach, Captain, pasensya na kayo at na-late kami ng dating. Sobrang traffic kasi at inumaga na kami ni Ishido kaka-ensayo kagabi. Hindi pa naman tapos ang laban, di ba? Makakalaro pa naman ata kami. At siguro naman, kung sakaling tapos na ang laro, siguradong tayo pa din ang lamang dito. Dahil may hina lang naman ang mga kalahok sa tournament na to. Tama ba ako? Yan ang sabi ni Sanji. Tama nga si Sanji, Coach at Captain. Dahil sa inumaga kami natapos sa pag-iensayo, nalituloy kami ng gising at sinabayan pa ng traffic. Nakakaasar nga eh. Pero sumasang-ayon ako kay Sanji na kahit wala kaming dalawa, siguradong tambak na sa inyo ang kalaban natin. Yan naman ang hinihingal na sabi ni Ishido habang nakatingin sa kanilang team na biglang nilapitan sila ng kanilang coach, sabay binatukan sila ng sobrang lakas. Mga siraulo talaga kayo. Anong pinagsasabi nyo na kami ang nakakalamang sa kanila? Alam nyo ba na muntik na nilang makuha ang unang half ngayon? So ang ibig sabihin, hindi basta-basta manlalaro lamang ating kalaban. Mauhusay sila at may mga kanya-kanyang talento. Lalo na yung number 10 at number 11. Sila ang nagpahirap sa ating kupunan. Kaya naman, dapat hindi natin sila minamaliit. Yan ang galit na sabi ni Coach Roshi kila Ishido at Sanji. Na biglang nagsalita itong si Jin. Tama si Coach Ishido. Hindi basta-basta ang ating kalaban ngayon. Hindi sila tulad ng unang nakalaban natin. Dahil mas mahusay sila kumpara doon. At tandaan nyo, sila ang tumalo sa kupunan ng Dawan. Kaya naman, hindi dapat natin sila maliitin. Yan naman ang sabi ni Jin. Na biglang napangiti itong si Ishido. Tamang-tama pala. Kung mahusay ang ating kalaban, di magagamit na namin ni Sanji ang aming pre-practice sa kanila. Tama ba ako, Sanji? Yan ang sabi ni Ishido. Tama ka nga dyan. Excited na ako maglaro. Gusto ko nang makita yung number 10 at number 11 na nagpahirap sa inyo. At huwag kayong mag-alala mga kasama. Dahil babawian natin sila. Kami na ang bahala sa dalawang yan. Pag nag-start na ang laban. Yan naman ang sabi ni Sanji. Sa kabilang banda naman, lumipas na ang 2 minuto. At natapos na nga ang pahinga nila para sa first half. At dito ay tinawag na sila para magsipunta na sa loob ng court. Dahil sisimulan na ang second half ng laban. Kaya naman, agad na nagsipasok na ang 2 kupunan sa loob ng court. At dito ay talaga namang nagulat ang mga manlalaro ng Shoku. Dahil na nga sa bigla na dagdagan ng mga manlalaro ang kupunan ng Kuzo. Tignan nyo, may 2 manlalarong nadagdag sa kupunan ng Kuzo. Sino kaya ang 2 ito? Yan ang pagtatakang sabi ni Ayako. Tama ka nga Ayako, at mukhang sila ang secret weapon ng Kuzo. Dahil ngayon lang nila ipinakita ang 2 yan. Mukhang malalakas din sila. Dahil base sa kanilang katawan, mukhang malakas din ang kanilang stamina. Yan naman ang sabi ni Kogure. Nang bigla nagsalita itong si Hanamichi. Huwag kayong matakot sa 2 unggoy na yun mga kasama. Dahil hanggat nandito ang henyong si Hanamichi, siguradong hindi yan makakaubra sa akin. Ipaubayan nyo ang 2 yan sa akin. Yan naman ang sabi ni Hanamichi na talaga namang humahalakhak. Nang bigla nagsalita na din itong si Coach Ansai. Hanamichi, huwag ka muna magsalita ng tapos dahil hindi pa naman natin alam ang laruan ng 2 yan. At isa pa, hindi din naman kita papalaruin sa second half na ito. Pagpapahingayin muna kita dahil kailangan mong maibalik ang iyong buong lakas mamaya. Yan ang sabi ni Coach Ansai na talaga namang ikinagulat nitong si Hanamichi. At dito na nagtatapos ang Chapter 102 ng International League. Isang nakakabiting katapusan na naman na ating nasubaybayan mga ka-anime. Pero bago tayo magtapos sa ating kwento,